Isang magandang araw po sa ating lahat. Tulad po ng ipinangako natin last lesson, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pagkatapos o after sa Korean. Hindi na po natin patatagalin. Ano po ba itong after sa Korean? Mayroon po silang tatlong ginagamit na grammar para i-describe ang after sa Korean. Nariyan po ang union taume, mayroon din pong union hue, at union dwie. Kahit alin po sa tatlong ito ang gamitin natin, iisa lang naman po sila ng kahulugan. Iyon ay ang after sa English o pagkatapos sa Tagalog. Siyempre, ang grammar na ito ay ginagamit para ipahiwatig ang kahulugan ng pagkatapos ng isang bagay. Paano naman po ito gamitin? Simple lang po. Kapag ang verb ay nagtatapos sa consonant, un po ang ating ikakabit. At kapag naman po ang verb ay nagtatapos sa vowel, niyon lang po ang ating ikakabit sa verb. Additional info po, tulad po ng pinag-aralan natin sa gijeone o before, ang union hue o after ay isang uri din po ng noun form. Ganon din po ang union taume at union dwie. Sa jeone, gumagamit tayo ng gi para i-convert ang verb sa noun. Sa hue naman po, gumagamit tayo ng union para ipakita na ang verb na iyon ay nangyari sa nakaraan o isang action ay lubusang nang naganap na nasa noun form. Okay lang po kung nalilito po kayo sa noun form na ito. Sa future, marami pa po tayong mga examples para dito. Ngayon, tingnan po natin ang mga halimbawa para mas lalo po nating maunawaan. 밥을 먹은 후에 이 약을 좀 먹어보세요. Subukan mong uminom ng ilang gamot na ito pagkatapos kumain. 결정한 후에 연락 주세요. Pakitawagan mo ako pagkatapos mong magpasya. 이거 한 다음에 뭐 할 거예요? Ano ang gagawin mo pagkatapos nito? 방을 치운 다음에 밖에 나갔어요. Pagkatapos kong maglinis ng kwarto ay lumabas na ako. 아버지는 점심 식사 후에 낮잠을 자요. Ang aking ama ay umiidlip pagkatapos magtanghalian. Ayan, hanggang dito na lang po. Magkita po ulit tayo sa next video natin. God bless po sa ating lahat.